Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, pauna mensahe po ninyo ay Pueo Hawaiian Owl. Ayan, your ancestral spirit guides are offering you guidance now. So, pay close attention to signs and omens from them. Ayan, so napakaganda. Okay, pay attention kayo dito sa mga signs and omens na yan na maaaring makita ninyo sa ngayon because those are guide para sa iyo, no, na pinapadala ng inyong spirit guides. So, yun yung mga magdadala sa inyo sa ngayon sa kung saan kayo dapat mapunta or anong mga bagay na dapat ninyong pagkaabalahan ngayon or ano yung mga bagay na dapat ninyong bibigyan ng atensyon sa ngayon, ano, Aquarius? So, tignan natin kung ano pa. We have Panda, create a sacred space for yourself in your home and or place of work. Okay? So, importante to para meron kayong sariling space, meron kayong sariling private space, 'di ba? Para sa sarili ninyo, kung gusto ninyo na umupo lang, gusto ninyo magmuni-muni, gusto ninyo na mag-isip-isip, gusto ninyo na magkaroon kayo ng room para magkaroon kayo ng room para alam mo yun, magnilay-nilay, 'di ba? So, ayun, meron kayong sariling space na, 'di ba? Kaya napaka-importante na meron kayong, yung parang meron kayong safe haven, kumbaga, sa ano ninyo, sa bahay ninyo, or kahit sa opisina, na kahit anong oras ninyo gustong mag-quick meditation, or gusto ninyo magpahinga, meron kayong space. Road runner, keep your sense of humor and don't take things so seriously. Okay? So, kailangan talaga na bigyan natin ng konting panahon or oras, 'di ba? Yung ano natin, yung humor. Bigyan natin ng oras ang sarili natin para mangiti naman tayo, tumawa naman tayo, 'di ba? Kailangan balanse, no? Hindi pwedeng puro seryoso. We have Goose, take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. Okay? So, bigyan niyo naman ng oras yung sarili ninyo, lalo-lalo na ngayon para makapagpahinga. Okay? Para makapag-recuperate kayo. Rather than you keep going and going and going kahit alam nyo naman na nahihirapan na kayo. Kahit nakikita ninyong pagod na kayo. So, give yourself a break. Okay? Give yourself a break. Kailangan ninyo din ng balanse sa buhay, 'di ba? Para kung makapagpahinga kayo, mas magiging productive kayo, edi mas magiging mabuti ang performance niyo, 'di ba? Rather than pagod na kayo, hirap na kayo, pero pinipilit mo pa rin gawa ng mga bagay-bagay. So you can't give your 100%, 'di ba? Sa kung ano man ang kailangan ninyong gawin, no? In that case. So what else? Let the angels' boundless love help you let go of negative thoughts and feelings. Okay? So, ano kayo, yung parang siguro magdadasal kayo dito sa mga angels ninyo. Or maybe there is an offer, no? Parang ino-offer na kayo dito ng mga angels ninyo, 'di ba? Na tulungan kayo na tanggalin ng mga negative thoughts and feelings ninyo. So, allow your angels to do that. Allow your angels to help you with that para hindi na kayo mahirapan, 'di ba? When one door closes, God opens another, leading to a better and brighter future. Ayan. So, always remember, no, na hindi tayo dapat malungkot, 'di ba? If one door closes, kung merong mga nagsasarang pinto sa buhay natin, hindi yan dapat na ikalungkot, bagkus dapat na mas ma-excite tayo because ito nga, when one door closes, another door opens up. 'Di ba? Kasi ibig sabihin nun, kapag merong nagsasarang pinto sa buhay natin, ibig sabihin, hindi ka na dapat na nandoon pa sa loob na yan, ng pinto na yan, 'di ba? Kasi hindi na yan para sa iyo. You don't belong there anymore. Kaya isasara na yan ng universe para sa iyo, 'di ba? And it's because also, meron naghihintay na bago, no? Merong bagong pintong magbubukas para sa iyo. Kaya
yun ang dapat ninyong bibigyan ng pansin, 'di ba? Kaya sa ngayon, maybe gano'n ang magiging sitwasyon, 'di ba? Maybe there is something, kunyari trabaho, 'di ba? Let's say for example sa trabaho, baka kayo ay mapipilitan mag-resign, baka kayo ay i-determinate, no, mawawalan ng trabaho. It's because kung nandiyan pa kayo sa trabahong 'yan, 'di ba? Papaano ninyo makukuha yung bagong oportunidad for a better job, 'di ba? Or for a better career, 'di ba? Kaya kailangang isara, kailangang mawala ka sa trabahong 'yan or mawala sa iyo ang trabahong 'yan para makita mo yung bagong opportunity na maaring kakatok sa buhay ninyo for a better job, no? Mas lucrative na pwede ninyong pagkukuhanan ng source of income, 'di ba? So it's just an example. You were born with a purpose that is unique to you. Only you can carry it out. So be you, trust God, and believe in yourself. Okay? Kaya importante na lagi din tayo nag-tune in sa sarili natin. Okay? Kasi you have a purpose. No? You have a purpose na sa'yo lang. There is something na dapat ninyong tuparin. There is something na dapat ninyong i-carry out. 'Di ba? On your own. Kaya parang meron tayong kanya-kanyang calling kasi meron tayong kanya-kanyang calling, meron tayong kanya-kanyang tawag dito, purpose in life, no? Yung gano'n. Kaya kailangan din talaga na i-embrace ninyo kung ano man yung calling para sa iyo. Okay? What else? You are worthy of love and respect. Surround yourself with supportive and encouraging people. Okay? And wag mo nang pansinin yung mga negative thinking people, yung mga Marisol Marites na yan kasi hatid niyan sa iyo negative energy. Kaya mas maganda para makuha mo din yung pagmamahal, respeto ng iba, concern sa iyo. Doon kayo sa mga taong very supportive, encouraging, happy people, no? Kasi makakaasa ka ng magandang vibe, no? Coming from those people. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.